So good afternoon everyone. I am Cheesy Junaldo from Group 7. So my topic is all about OHS practices in masonry. So OHS practices in masonry have three objectives. The first one is to identify essential safety measures in finished masonry, including fall protection and control access zone. The second is to emphasize the importance of hazard communication and proper handling of materials and chemicals on site. The third one is to highlight the role of personal protective equipment or PPE in minimizing waste and ensuring worker safety. So, ang OHS practices in masonry, the Standards of Occupational Safety and Health or OSHO or OHS in finished masonry require both strict adherence to control to ensure worker protection and high quality final product. Key practices including robust or full protection, hazards, communication, proper personal protective equipment or PPE, and controlled material handling. So ang kaning OHS practices and in masonry nag-focus ni siya sa mga protocols or kanang usa siya sa kanang rule or kanang mga strict nga kailangan ibuhaton sa mga workers labi na sa ilahang kanang protection. Ang kaning OHS kay mo ensure siya sa mga worker nga ang kanang worker kay maprotektahan labi na sa ilahang pagsulot sa mga PPE and also sa ilahang pagkuan sa pagbasa sa mga hazard communication nga kanang area kay delikado and to control the material nga kanang material kay kuan pod kanang delikado sa atoa. So ang first nga kuan elements nga naa diri kay ang Fall Protection Control Access Zone or CEZ use control lines to designate limited access area for specific tasks like overhand bricklaying or only personal essential for the work are allowed within this zone. So ang Control Access Zone or CEZ kay mao na siya lines nga where the kanang mga worker nga kanang dira ra sila pwede makatrabaho or kana dira nga part kay dili pwede sila ang kanang nga worker kay muara kay delikado. Then kanang control access zone, so kana siya nga area magpaybalo na sa mga workers nga kanang area kay delikado labi na sa mga kanang bricklaying and overhand bricklaying. So next is guard drills or install guard drill system around all unprotected edges of elevated working surfaces that are 6 feet or more above a lower level. So ang guard drills kay grabe na siya ka-common sa tuwa labi na sa mga karsada, mga mall, sa mga airport. So makita dyan na nimo nga dapit nga kana nga part dira kay naay guardrails nga may bawan nimo dira nga part kay dili pwede agianan or dira nga part kay diha ra kutob ang dira ang agianan or kana nga area kay dili pasudlan. So gamit na siya para makaibaw ang tao nga dili pa pwede nga kanang pwede dira mo maglakaw-lakaw or dira mo nga magtrabaho kay naa may ang guardrails. So next is scaffolding safety. Scaffolding must be constructed to support its intended load with guardrails and two boards to prevent falls and falling objects. All scaffoldings must be inspected regularly. So ang scaffolding safety, so pinaka-common sa nato labi na sa atong first buhaton sa atong working areas kay magbuhat jud ta og mga scaffolding safety. Kay nga naman ang scaffolding safety importante ni siya labi na imuhang area kay high or kanang second floor ba may ana ba sa mga high magbuhat jud mo scaffolding to ensure nga kana kay mahimo silang safety or kanang mukuan gani nga mo support sa kana nga elevated area.
Next is personal arrest systems. For tasks where guardrails or controlled access zones are not feasible, use personal full arrest system that include a hardness, lanyard, and anchor point. So, ang personal full arrest system, dili sad kayo nga kanang magkuan ra ka og ikutob ra nimo sa controlled access zones and guardrails ang imong mga imong safety protocols nga labi na sa area. Also, magkuan sa taog mga proper PPE or mga full protection para sa ato ang body and sa also sa atong mga kalawasan para kita mahimo tang safety sa ato ang mga works. So, good day everyone. I am here Victor M. Almendras. So, I'm a part of Group 7. So, I am here today. Our topic is quality standard in finished masonry. So, before the discussion begins, so let me introduce to you the objective. So the first one objective is to ensure the quality standard of finished masonry by inspecting materials and preparing the work surface properly before the construction begins. So before ta magsugod og kanang trabaho, dapat i-ensure nato, i-inspect nato ang mga materials if sakto ba siya or like kanang nasud ba siya sa specification, no, di ba? So dapat ato ni siya i-consider, and also dapat i-prepare pod nato ang atong applyanan, di ba? Like for example, the wall. So before we apply the mortar in the wall, we must prepare the wall. Like for example, like imong bisbisan ana ganon. So the second one is to maintain the accuracy and consistency during the masonry work through correct laying techniques, mortar mixing, and alignment check. So before we begin the application, we must consider to check the alignment of the measurement, di ba? Like kung ba siya, accurate ba siya or consistent ba siya, ana ba siya. Dapat sa mortar mixing pod, it should be it should be a correct ratio, like standard ratio. So mana siya. So the third one is to ensure durability and appearance by following proper curing, protection, and cleanup the procedures after the masonry works is completed. So to enhance the durability, no, and the appearance by following the proper curing, no, ato isundon yun nato ang proper curing, no, like dili nato siyang like ighuman nimo kuan imura dayong pasagdan or imo bang ananaon nga like imo bang ikapikapon, so dili na siya pwede. So dapat ato na i-consider ang proper curing jud. And the last one is like limpyuhan nato ang mga existing mortar, and also the tools and the materials nga nahabilin. Dapat ato na siya i-apply nato ang 6S, di ba? So maura na siya ang objective. So the quality standard in finished masonry, achieving the high quality finished masonry require the control over materials, tools, and workmanship throughout the process. So this quality standard in finished masonry is achieving the high quality, like high quality. So when it say in high quality, like ang nakabutang sa specification or sa plano is standard, dapat mo follow kita, no? Like dili nato siya bitaw nga kanang bitaw magtihik-tihik bitaw sa mga materials bitaw. Like
budgeted na ba yan na siya ingan na siya. So di nato na siya ikuan kanang ato gina siyang we must be transparent, no, as a worker. Ingan na siya ba, dapat mo naagi ni siya ang workmanship jud throughout the process, di ba? So the first one is before work begins, the materials materials inspection. Inspect the bricks, blocks, and cement for quality, dimension, cracks, and moisture content. Material should meet the relevant specifications such as ESTM standard. So, what do you mean by ESTM? Ang ESTM di ay kay kanang kuan siya kanang American something like a test bitaw, like dapat like namay kanang before nga ibaligya na nila ang kanang mga materials, moagi sana sila dire aning ESTM standard, like ikon siya ba i-test siya ba nga kapasar ba siya, it's durable ba siya ingana bitaw, like applicable ba siya sa construction system ingana siya. So mo na dapat i-consider ganyan nato before the works begin. I-consider ganyan nato ang materials inspection, di ba? Like sakto ba ang na-deliver sa kanang quality ba ang na-deliver nga material. So mo na to natong i-inspect. And also inspect pud nato ang site, no, di ba? So mo na siya. Dayon, the second one is the preparation. Ensure the base surface is clean, level, and proper cure before laying the first course. For finished plastering, the concrete surface should be hacked, clean, and wetted to ensure the proper adhesion. So, before ta mo start og kuan kanang trabaho, dapat naging preparation jud. Like for example nga kuan you are plastering the wall or the column. So before you apply the mortar, you must undergo the preparation. Like for example, we must consider the kanang layout techniques, no, like kanang imo bitaw imo i-plamba ba, like imo i-align vertically nga kuan ba siya kanang even ba siya or level. So then the next one is you must kanang like for example kasagaran sa mga kanang kuan sa mga column kay mga sinawon biya na siya kay syempre gimold biya na siya, like kanang gikuan ba kanang gikuanan og kanang singanan na kanang plywood, syempre sinaw biya na siya. Para mo pilit iyang mortar, dapat ato na siyang silsilan para mo pilit ang to make adhesion strong, di ba? Ana ra siya dayon. Sunod na imo din na i-moisturize, imo na bason para mas mo strong pa jud ang iyang adhesion. Like mo pilit jud siya ba. So mo na siya. So wala fights na kay na hapak na dayon sa kuan sa simento. So mo na siya. Sunod, during machinery construction, dimensional tolerances, maintain consistent joint thickness, typically 10 mm plus 2 mm for a uniform appearance. Regularly use a plumb bob and spirit level and ensure walls are plumb and level and aligned. So, sa akong giningon ganiha nga ang preparation, apil ni siya sa kuan sa kanang ang dimensional tolerances kay apil ni siya sa preparation gyapon. Kay syempre before ka mag-apply sa mortar, kanang dapat nimo i-prepare ang kanang kuan ang measurement, the levelness, the plumbness, and the squareness. So ato na siya kuan jud i-consider gyud na siya jud kanang kuan i-consider gyud nato. Dayon nay nakabutan diri nga naay typically 10 mm ang thickness. So mo na siya for uniform appearance siya.
So the next one is mortar mixing. Prepare mortar in small batches using the specified proportions and mix thoroughly to a workable consistency. Do not add extra water to stiff mortar, retampering as this reduce its strength. So sa giingon pa nga diri mortar mixing nga ready na imong kuan, imong applyanan nimo, like ready na ang wall nga pang kuan na ba kanang ihapak na ba. So ari na mo gawas ang mortar mixing. Ang mortar mixing is magmix ka og sand, cement and water. So mo na siya dayon. You must follow the standard ratio. Ug unsay nakabutang sa plano, ato na siya i-follow, di ba? So dili nato na itihik-tihik ang kuan dili nato itihik ang mga materialis kay budgeted biya na estimate na biya na. So why do you ikyas it? So we must follow the standard quality. The next one is the laying techniques. Lay unit on a fall uniform bed for mortar. Press unit into a place to ensure full contact and embedment. Vertically joint should be staggered according to the requirement bond pattern. So diri na ni gawas ang laying techniques, like ang paglay na niya ba, like ang paghapak na nimo sa mortar dito sa wall ba. So if magkuan jud ka ay wa ka nang nak-experience iguan nagkuan jud like plastering jud sa finish masonry nga na. So before ka nga if laying techniques na kanang naaman siya by layer siya. Like sa akong na experience is the first course, like the first layer is like imora siyang gihapak-hapak ra ito like ana-ana nga to, pero wala nimo siya kanang gi tupong jud sa kanang imong kuan ba imong string line ba. So gipaugmaan ako wrap na siya daan wrap, like imora siyang gipunduhan by punduhan, then wrap ra siya paugmaan nimo nga muuga siya ana. Sunod pagkaugma nato adto na ko mag-finish og kanang finish work na jud, like hamis na yung surface ba kay kuan man na kanang gituyo na siya kay to avoid cracks bitaw, like mga hairline cracks kay kasagaran man jud sa kanang mga kuan ba kanang mga panday ba or mga mason kay ila yung home nun with that kanang ila yung home nun, like ila jud i-finish within that day kay kuan man sila kanang like kay ba mo like mga sa kuan ba traditional sa mga mason ba or like kanang pakyaw siya like dinalian ba yan ba. Pero if i-follow to ninyo akong kuan akong gihatag ninyo nga like paugmaan ninyo dayon inigsunod na inyo dayon i-finish yung surface kuan nasan mo ato na ninyo isaghid sa string line, like nag-layout ba mo dapat ato na nimo i-finish. So mo na siya promise sa tinuod na jud wa jud na kuan less ginasiyag kuan jud less ra jud na siya og kuan kanang cracks, mga hairline cracks. So mo na siya. So the next one is the after masonry works, jointing and pointing. Once the mortar is tampered hard, rake or tool the joint to the specified depth and the finish. This is compacts the mortar and provides a clean, consistent and durable finish. So this jointing or pointing is kanang kasagaran ani kay kana bitaw mga flooring bitaw, like flooring or di sa kanang karsada ba, di sa kanang road ba kay flooring is part of kuan ba siya kanang finish masonry ba na
kuan siya finish masonry siya dayon. Ang kanang kuan kanang pointing or jointing is to roughen the surface bitaw, like dili ingon like sinaw jud kay ba, like for example floor biya siya, if sinaw kayo kuyo kayo siya sa kuan kanang slippery, no? So we must like rake lang bisag gamay lang, like ana ra bitaw ninyo bitaw, like for kuan lang ba, for grip ana siya. So pwede pod sa kanang kuan kanang before like manamog kanang kuan kanang nag plastering mo, human ninyo pwede na nyo i-rake sa wall ang wall ninyo, kay what if inyo dayong tauran og tiles, di ba? So ang tiles mo jud kinahanglan man siya adhesion jud nga mo pilit siya ba, ingana na siya. So mo na is gamit nga pang kayo. Then the next one is curing. Protect fresh masonry from rain, sun, and strong wind. Keep the work damp for a minimum of 7 days to ensure the proper hardening strength gain. Use a fine spray to avoid damaging fresh mortar. So, ang giingon diri ang curing, nigawas na ang curing. So, pagkahuman mo kuan finish sa kuan sa imong gitrabaho, ato ni siya i-consider ang curing jud, no? Nay nakabutan diri nga there's minimum days, like 7 days siya, no, na ang curing niya. So mao na siya i-consider kaya nato yun ang curing jud, as in like for strengthening the structure sa dubaya na. So follow na to na. The next one is the protection. Protect the corner and edges from impact, damage, and restrict heavy load on new walls for at least 14 days to allow the mortar to reach the sufficient strength. So, ang kaning protection day kanang kasagaran na ni protection na yung nakabutan din sa definition, protect the corners and edges. So, ang kuan na ni day ang mugawas ni siya dito na sa mga edges bitaw. Like for example, like sa mga kuan, sa mga window jump, no, window jump, kanang door jump, no, like door jump dayon, column, no, kanang edges sa column, sa wall, sa partition, dapat ato na siya kuan protektahan protektahan nga na nato siya, kay para man na siya nga kanang to kuan ba kanang dili ka mag-back job og kuan og obra, like i-repair nimo, di ba? So ato sa siyang i-consider nga at least kanang pa i-curing nato sila at least 14 days lang siya mo may nakabutang diri to kuan to reach the sufficient strength mo na siya. Last but not the least, clean up. Remove all excess mortar from the masonry faces with a soft brush before it hardens to prevent staining and ensure a uniform appearance. So, sa clean up diri na magawas ang kuan kanang kanang limpyuhan na bitaw tayo nimong mga ni excess nga like kanang mga kuan ba usik nga mortar bitaw, like for example diri sa ubos, diri sa kilid-kilid, no, ato ginang i-consider ang kanang cleaning anang sa mortar jud kay mugahi man gliso na kuha na og mo kuha na kanang mo dry na siya ba, bawo mog silsil so mao na siya clean up. So not just kanang kuan ha, kanang i-clean up ninyo not just like the mortar ha, i-clean up jud ninyo tanan ang work ang inyong gitrabahoan jud, like kanang kuan imong gitrabahoan i-clean up yan nimo hasta ang tools, imong tools jud kay it's very kuan jud kana, it's very important jud nga i-clean kanang i-upgrade jud na nimong tools jud kay I've been experiencing the kuan bitaw kana bitawng inighuman og trabaho nako ba kay ikuan bitaw nako kanang i-dump ra nako ba kay nagsalig ay kuan na ni kanang itak-tak ra ni ang kaning kuan kaning mga excess mortar sa tools tak ang moto pagkabalik na ko og
magbalik na nako og kanang sing nga na balik na og trabaho, akong gi tak ang kuan ang tools nako. So mao to naguba. Sige magkataktak gahi makayo ang kuan ang kanang nigahi naman ang simento, ang mortar. So mao to kanang lesson learned to ninyo guys. Kay as in grabe sa mahal ba ang kuan sad bud ang tools bud, no, di ba? O may kanang kuan, may libre, di ba? So clean your tools, like i-apply yan ninyo ang kuan jud 6S jud, as in i-kuan yan ninyo, i-practice yan ninyo ang 6S, di gina mawa sa workplace jud. So maura to siya. Then in conclusion, ensuring the safety and quality in finished masonry requires strict adherence to all standard the proper construction practices, which is katong gi-discuss ni Miss Cheesy nga ang OSH dapat i-practice nato, no? Like wearing the protective gloves, protective equipment, ganon nga na ba. So by following established guidelines for fall protection, materials handling, PPE use, and workmanship, workers can achieve a durable, safe, and high quality final product. So no, dapat dili na to kanang magtihik-tihik bitaw sa mga materials, or like kanang personal interest sa imong client. Dapat trabaho, workmanship jud, kinahanglan jud nimo jud. Ayaw ng mga kanang mga crocs ba, mga crocodiles, no? Dapat follow to sa standard. So that's all. Thank you everyone. So babush.